Pero sa factory. legal ba yun? Illegal yung ganung ano kasi ang kontrata mo is caretaker pero hindi ka although nagtatrabaho sa bahay, pero dinadala ka rin doon sa factory nila. Nagtatrabaho ka as a factory worker sa araw. And then sa gabi, pag uwi mo, trabahong bahay. So, illegal yon. Ang ginawa ko, inaano ako ng broker ko doon na sabi niya, sinasuggest niya sa akin na tumakbo na lang daw ako. So, inayawan ako ng ama. So, nagpa-labor ako kasi ayokong umuwi. Kasi nung time na yon, kaya ayokong umuwi is yung tatay ko, yung my father, nagkaroon siya ng sakit. So, kidney cancer. So, kailangan ko ng pera. So, hindi talaga ako umuwi kahit pinapauwi ako ni broker, pinapauwi ako ng employer, hindi ako umuwi. Ako si Jenny Lynn De Lara, isang caretaker sa Taiwan. Sa kasalukuyan, saan ka nagtatrabaho ngayon? Ay, dito ako sa Taipei, Mingda, Taipei. Part siya ng Beito. Dahil nagtapos ka ng 12 years dati, kasi di ba 12 years lang naman yung contract 15 years. 15 kayo? Caretaker is 15 years. 15. Natapos mo yung 15? Natapos ko ang 15 years. Actually, na-extend pa yun ng 6 months. Kasi nung time na yon is may COVID. So, hindi nakaka-uwi. So, yung mga naka 15 years na noon is automatic, pwedeng mag-extend ng 6 months. Tapos, after umuwi ka na sa Pinas, anong mga ginagawa mo doon? Siyempre, yung mga unang year, medyo pahinga tayo. Actually, meron naman din tayong konting naipon. So, dahil medyo matagal yung naging pagtatrabaho natin sa Taiwan, nagkaroon tayo ng me time. Kumbaga, nagpahinga ng bongga, medyo nagkaroon ng konting negosyo, pero sa kasamaang palad, hindi tayo, kumbaga hindi tayo swinerte doon sa pagnenegosyo. Anong negosyo yun? RTW. RTW. Oo. So, saan mo binibenta yun? kasi nung umuwi ako, nag-stay ako sa Mindoro. So, bumibili ako ng mga RTW sa Manila, and then niluluwas ko sa Mindoro, sa probinsya. Doon ko binibenta. Galing Manila yung RTW papuntang Mindoro. Oo. Mga simpleng mga damit na pambahay, pampata, So ano yung pangmatanda. sinishipping mo? Mahal ba yung shipping? Actually, may shipping pero hindi naman siya ganun kamahalan. Kung bago, magbabayad ka lang siguro ng 500 pesos sa barko, or kung may papasabayan ka na tao, pwede rin naman. Bakit hindi siya kumita? Ay, actually, since doon kasi sa lugar namin is maliit lang naman yung isla namin, tapos may marami na rin ganong same kind ng negosyo. So, sa bago nagsisimula, maraming kompetensya. Tsaka siguro yung ano ko is hindi rin talaga ako nagtutok sa pagnenegosyo. Parang hindi, napansin mo na hindi mo talaga linyahan yung pagnenegosyo. Okay. So, ayun na nga, after 3.5 years, bakit mo naisipang magbalik ng Taiwan? Actually, hindi pa ako kaagad nag-decide na magbalik ng Taiwan. After ng 1 year, kumbaga nag-settle down, then after 1 year, nagtrabaho ko sa Maynila as a translator. So, alam niyo na, as a translator, doon sa mga company na hindi siya legit. Yung mga alam na natin yun, hindi na natin ibabanggitin kung anong mga Pero company malaki yun. naman yung sahod. So, malaki ang sahod. Actually, dahil nga kung hindi naman nagsara ang company, hindi ko maiisipang magbalik ng Taiwan. And first of all, yung employer ko dati, na hanggang ngayon is employer ko pa rin, is kinontak nila ako para bumalik dito sa Taiwan. Pinabalik ka nung Pinabalik dati mong ako boss? ng dati kong boss. Oo. Okay. So, pagka ganun kasi na cases, pagka same employer, pwede kang makabalik ng Taiwan kahit naka 15 years ka na sa Taiwan. Okay.
So, may babalikan lang ako dun sa pinakauna. So, noong unang nag-decide ka na maging OFW papunta ng Taiwan, Taiwan ang una. Oo, Taiwan talaga ako. Ano yung 2005. nagtulak sa'yo para mag-OFW ka sa Taiwan? Siguro yung, actually graduate ako ng I graduate head Bachelor of Science in Accountancy, University of the East. So, nung that time na yon, nakapag-work din ako sa Pilipinas as a office, staff, ganyan, ng 2 years. Then, nag-resign ako. Nung pag-resign ko, medyo tagilid ang economy ng Pilipinas. Parang recession. Parang recession nung time na yon. Mahirap maghanap ng trabaho. And then, yung pinsan ko, may cousin, na-introduce ako niya sa isang broker na nandito sa Taiwan. So, yun yung nakapag-decide sa akin na mag-Taiwan, In mag-abroad. short, yung trabaho mo sa Pilipinas, paano ba? Sa tingin mo, mahirap maghanap ng trabaho doon? Maliit ang sahod? Ganun ba? Maliit ang sahod. That time, parang 300, wala pang 300 yata yung ko per day. So, sumasahod lang ako noon ng parang, I think, 7,000 a month. Pero nasa minimum wage naman yan. Nasa minimum na yun ng, hindi ko alam kung 300 na ba nun or 350, 2005, around 2003, 2004 din, ganun. 2005, ako dumating ng Taiwan, August 25, 2005. So, yun na nga, nag-decide ka na pumuntang Taiwan. Paano inaasahan mo na pagdating dito sa Taiwan? Siyempre, expected mo na mas malaki yung sahod, may magandang work, di ba, yung ganun. So, actually, nung mga una kong employer dito sa Taiwan, yung una kong work, hindi siya maganda. As a caretaker, hindi trabahong caretaker yung aking trabaho. Dahil kumbaga illegal siya, wala akong alaga. Although yung papeles ko, yung kontra ko is may nakalagay doon na aalagaan, pero wala akong inaalagaan. So yung employer ko, dinadala ako sa factory worker. Illegal yung ganung kasi ang kontrata mo is caretaker, pero hindi ka although nagtatrabaho sa bahay, pero dinadala ka rin doon sa factory nila. Nagtatrabaho ka as a factory worker sa araw. And then sa gabi, pag uwi mo, trabahong bahay. So, illegal yon. So, natapos ko doon is, hindi ko natapos yung 3 years doon eh. Nag-break contract ako. Nung first contract mo, hindi mo natapos yung Yung 3 3 years, tapos nag-break contract Nag-break contract ako noon. Siguro 6 months na lang para mag 3 years is nag-break contract ako. And then, hindi ko na kinaya talaga yung trabaho kasi ang trabaho ko is from 6 a.m. hanggang 12 midnight ng gabi. So, Pero, kumusta yung sahod nun pag ganun kahabang pasok? basic salary, Basic pa rin. 15,840 para ng caretaker. Sa Actually, Pilipinas? umuwi ako nung nag-break contract ako. Umuwi ka? Umuwi ako ng, I think, April 2008. April 2008, umuwi ako ng Pilipinas. And then, bumalik ulit ako ng August 5, or I think August 7, 2008. So, nag-apply, yung broker ko, kinuha ulit ako. Pero ang trabaho ko na noon is sa bahay na talaga. Nag-aalaga ako ng akong. So, doon sa akong ko na alaga, si Ama, dalawa kami ni akong sa isang bahay, si Ama sa isang bahay. So, ang trabaho ko lang doon is alagaan ko si akong, dahil sa tanghali, pupuntahan ko si Ama, ipaglilinis ko ng bahay. So, happen to be naman na si Ama is medyo hindi kami nagkaroon ng magandang relation. Kasi yung sa edad niya, siguro, diba, hindi natin masabi, siguro nagsiselos, ganyan. So, inayawan ako ng Ama. Ang ginawa ko, inaano ako ng broker ko doon na, sabi niya, sinasuggest niya sa akin na tumakbo na lang daw ako. Sabi ko, ayoko Nung tumakbo. ilang taon mo yun? Wala pang 6 years yun, di ba? Kasi Wala kababalik pa, mo lang. kababalik ko lang ulit pang second employer ko, 6 months pa lang ako. So, inayawan ako ng Ama, so nagpa-labor ako kasi ayokong umuwi. Kasi nung time na yon,
kaya ayokong umuwi is yung tatay ko, yung my father, nagkaroon siya ng sakit. So, kidney cancer. So, kailangan ko ng pera. So, hindi talaga ako umuwi kahit pinapauwi ako ni broker, pinapauwi ako ng employer, hindi ako umuwi. Nagpa-labor ako, nawalan ako ng trabaho ng almost 6 months din yata. Kasi from... I think 4 months. Oo, nawalan ako ng trabaho ng 4 months. Nasa shelter ako ng NGO. Nagpa-shelter ako sa NGO ng 4 months. And then after 4 months, araw-araw sa 4 months na yon, halos every week, naghahanap ako ng employer sa ano bang tawag nila doon? Dito sa anuhan ng mga employers, hanapan ng mga trabaho dito sa may Taipei City. Ayan. So sa 4 months na yon, naka-stay ako sa shelter ng NGO. So hindi ko na lang babanggitin yung NGO kasi malaki Pero yung ano NGO. yun? Hindi ka pa naman undocumented nun? Hindi pa ako undocumented noon kasi nagpirmahan kami sa Labor Bureau na ako ay for transfer. Okay. So, June 2009, na-transfer ako sa amo ko ngayon. June 2009. So, from 2009 onwards, hanggang natapos ko yung 15 years ko sa Taiwan, hanggang sa nakabalik ako is dito sa employer ko Nung na to. 2009, hanggang kailan ka nagtapos nun? 2020, nung umuwi ako. 2020, nung umuwi ka? October 3 to... So, nung time na siguro nalaman nila na pwede na akong makabalik, inayos nila yung mga papers ko para makabalik dito. Actually, ang nag-trigger nun is, yun nga, nag-close yung mga ganong company sa Pilipinas. So, Kaya ka nagkaroon ng idea na para bumalik. Oo. Okay. So, ilang taon na ulit dito? Ilang taon ka na ulit? 2 years na. 2 years na. Oo, 2 years and 6 months. Ano yung pinakamalaking naitulong ng pag-abroad sa buhay mo? Malaki. Siyempre, nakapundar ka ng kahit papano, konting ari-arian, hindi naman sa not to brag, ika nga, di ba? So, yun, siyempre is breadwinner din tayo. Marami tayong binubuhay na, di ba, mga anak natin, na hindi, kumbaga yung marami akong responsibility. Oo, ganun. Ano pa yung, mga pangarap mong gusto pang abutin? Meron pa bang ganon? Siyempre naman, actually, meron pa akong 2 anakis na pinapag-aral. So, isa pang college at isa pang high school. So, makita kong makatapos yung 2 yon, makaipon pa ng konti. So, siguro pwede nang mag-for good na talaga. May taon ba na, anong taon kaya? Ilang taon pa ba? Actually, dapat? ang final ko na decision is 5 years pa. 5 years pa. Total of 20? Lahat-lahat? Oo, mga Total 20 of years. Oo. 20 years. So, sa tingin mo yung 20 years, kapag isang OFW ka sa loob ng 20 years, sapat na ba yun para parang habang buhay na, hindi ka na mag-abroad ulit? Depende yan kasi sa tao eh. Wala naman, kung wala kang contentment, syempre, kung gusto mong yun yung, na mag-abroad ka. Gusto mo pa? Kung gusto mo pa, kaya pa ng katawan Gusto mo. ko. Kasi actually, hindi naman lahat is nagbabase sa pera. So, sa akin, sabi ko, yun nga, yung makatapos lang yung mga pinapaaral ko, meron akong kaunting ipon na at least pagkukuhanan kung mag-stay man tayo sa Pilipinas. So, yun, ang okay na yun. Hindi na kailangan mag-stay. Kasi mas masarap yung kasama yung pamilya eh. Sa pag-uwi ko ng 3.5 years, sa totoo lang, kung ako lang yung decision ko lang para sa sarili ko, ayaw ko nang bumalik ng abroad. Kasi mas gusto ko yung nakasama ko yung pamilya ko, 'di ba? Yung nakikita mo sila araw-araw. Although sabihin natin hindi naman nga tayo mayaman o mapera. Ayun, kumbaga sanayan lang din naman eh kung ano yung makakapagpasaya sa iyo, kung saan ka kontento. 'Yun kasi ang importante. Sa tingin mo ba naging madali ba sa iyo yung pagta-Taiwan? Sa akin, may times na siyempre, tao lang naman tayo. Siyempre, dumadaan tayo doon sa pagod, sa homesick. Pag yung mga time na yun yung napifeel mo na ganun,
parang feeling mo ang hirap. Pero actually, swerte naman ako sa amo ko ngayon since mababait naman sila. And then yun nga, binibigyan naman nila ako ng time na lumabas every Sunday. Kumbaga may day off ka. So, namimit mo yung mga friends mo, nagkakaroon ka ng time para sa sarili mo. Kumbaga, nakakabawi din. Yung pagod nandyan na yan eh. Hindi na maalis sa atin. Siyempre, nagtatrabaho ka, pagod. Pero ipapahinga mo lang yon, isipin mo yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, so okay na. Sa tingin mo, yung pagiging OFW mo ay isang napakalaking achievement mo sa buhay o mayroon ka pang inaasahang darating pa? Actually, hindi yung pagiging OFW eh. Ang achievement ko sa buhay is yung makita kong makatapos yung mga anak ko. At yung masettle ko yung sarili ko, nakikita ko yung future ko na kasama ang pamilya ko. Yan yung biggest achievement ko talaga. Yung mga pinakamahalagang aral tapos na ba? Sorry. Ano ang mga maipapayo mo sa mga gustong magtrabaho abroad since 15 running for 20 years kang nasa abroad? Sa tingin ko, credible kang magsabi. Ang masasabi ko lang, ang pag-abroad is hindi lahat ay tawag dito is yung nasa masayang stage ka. Actually, dito sa abroad, hindi i-compare mo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pwede ka pang yung tawag dito, yung magpa-petiks-petiks, di ba? Pagka yung kunting masakit ang ulo mo, hindi ka napapasok sa trabaho. Dito, ang lagi kong sinasabi, pag nandito ka sa abroad, kailangan yung sobrang matyaga ka. Yun ang unang-unang meron ka, yung tiyaga. Yun ang hindi dapat mo iwawalain kasi hindi tayo pwedeng masakit lang yung ulo is sasabihin natin sa amo natin is hindi ako magtatrabaho kasi masakit ang ulo ko. Kasi sila, iba ang culture dito sa abroad. Iba ang culture ng nasa Pilipinas. So, dapat marunong tayong, makisama. So, sa part naman ng mga kamag-anak mo sa Pinas, pamilya mo sa Pinas, or maaring mensahe na rin para sa lahat ng mga kamag-anak ng nagiging OFW, magiging Taiwan o sa ibang bansa man, sa part mo, ano yung magiging mensahe mo para sa kanila na hindi nandun sila? Parang, ibig kong sabihin, ikaw bilang nagtatrabaho, ikaw yung nagiging provider sa sa family. Para sa pamilya ng OFW, syempre, yung simpleng kamusta ka, yun ang pinaka sa amin Yung kaunting dahil nga malayo kayo sa amin, tapos ngayon, di ba, kita naman, hindi katulad dati nung first time tayo nag-abroad. Sulat-sulat, walang cellphone, walang ano. So ngayon, dahil sa technology, napakadali na para makita. Kahit nga malayo yung ating pamilya, parang ang lapit lang din. Kahit araw-araw, minuto mong tawagan, pwede. Kasi napakadali na ng technology, hindi katulad before. So yun lang, simpleng kamusta ka, kumain ka na ba o mag-ingat ka, napakalaking bagay doon sa aming sa aming mga OFW. Hindi ang iba kasing pamilya yung parang mag-chat lang sa'yo pagka yung may kailangan. So sana yung simpleng mag-ingat ka anak o mag-ingat ka ate, yun is malaking bagay na sa aming mga OFW. Yun lang sana. Tsaka wag yung sanang siyempre, isipin nyo din yung pagod, hirap naming mga OFW. So, kung may chance na mag-ipon din kayo or mag-isip din kayo ng, siyempre, kami, padala ng padala. Tayong mga OFW, padala tayo ng padala. Tulong, parang tulong. Hindi, kumbaga is yung natin is, dahil nga breadwinner tayo, tumutulong tayo sa pamilya natin. Minsan, kumbaga yung mag-mindset din sila na Isipin din natin na yung paano makatulong sa bayang pag-iipon. Oo, sabay ng pag-iipon. Kumbaga gano'n na kumbaga or yung may mapundar man din sa napapadala ng inyong pamilya, ng inyong anak or kapatid na nasa abroad. Ganun sana. Mayroon ka bang pinakamalaki o masabi natin na malaking pagsubok na dumating sa kalagitnaan ng pag-abroad mo sa Taiwan?
So far, wala naman. Kasi nga, Maayos naman. oo, nabiyayaan ako ng mabait na amo. So yung, kumbaga nagkakaroon ng problema sa Pilipinas o ano man, nakakapagpaalam naman ako na uuwi. Yun talaga, thankful ako na ang employer ko ay mabait. So, every time na kailangan kong umuwi talaga, na kailangan ako ng pamilya ko, pinapayagan nila akong umuwi. Lucky to have employer na napakabait talaga. Para sa mga OFW. Pa- Okay, sige. para sa mga OFW, mag-ipon din. Kasi hindi natin masasabi na habang buhay ay nandito tayo sa abroad. So, hawag tayong yung pagsahod natin is bili nito, bili niyan, ganyan, na hindi naman natin kailangan. So, ugaliin nating mag-ipon. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nandito sa abroad. Hindi natin kasi masasabi na kahit sabihin natin gusto natin na habang buhay na tayo nandito sa abroad, although may chance na gano'n na katulad sa ibang bansa, na ibang mga country, di ba, Canada, Hong Kong, na pwede kang habang buhay nandoon. So kahit gano'n, ugaliin pa rin mag-ipon para sa future. Baka mayroon ka pang ibang kakaibang kwento, ibang klaseng naranasan, magiging positive man o negative, pwede mong ikwento. So far, wala eh. Okay yung Naging maayos lahat. Oo, maayos lahat yung naging, although doon sa mga past employer ko, okay naman kasi kumbaga hindi naman ako nagtagal sa kanila. Dito sa last na employer ko, dito nga sa kung nasaan ako ngayon, wala naman akong na negative na problema, na kung anong problema na nangyari sa pagtatrabaho ko sa kanila. If ever ba sa pamilya mo, may re-recommenda mo ba yung Taiwan na dito rin sila magtatrabaho? Oo. Actually, yung isa ko ngang kasi siguro dahil dito ko lang na-experience na mag-abroad, pero sa nakikita ko, dito kasi is parang ang convenient lahat. Para sa akin kung ako talaga ang papipiliin, mas gusto ko dito. Kasi unang-una, parang accessible lahat. Tsaka yung ang lapit lang sa Pilipinas eh. 2 oras na biyahe, tapos anytime na gusto mong umuwi, makakapagpaalam ka ng maayos sa employer mo o nasa Pilipinas ka agad, 2 hours lang. Kung may pagkakataon ba na mabigyan ka ng permanent residence sa Taiwan, gustuhin mo bang manatili dito hanggang pagtanda? Actually, nagdadalawang isip ako sa bagay na yan. Kasi kung economic, yung pag-uusapan, alam nyo naman yung sa atin sa Pilipinas, di ba? Siyempre, mas iniisip na gusto ko rin dito. Kaya lang, siyempre, half-half, 50-50 sa ngayon. Sa ngayon, ang gusto ko talaga magkaroon din ng ID ng Taiwan. Kasi, sabi ko nga is, madali lang din namang umuwi sa Pilipinas kung kailangan. Pero kung bibigyan din ako ng chance na magkaroon ng permanent ID, why not? Di ba? At least, hindi naman yung sabihin na may ID case forever ka na nandito. Yung, di ba yung pwede ka nandito? Bali dual ID ka, dual resident ka lang. Ganun. So, sana nga din is maayos yung aking Kung permanent papipiliin ID. ka, pagdating mo ng 60 o kahit 60 years old, saan ka mas gustong manatili? Dito sa Taiwan o doon sa Pilipinas? Mas If ever more on na sa mayroon kang PR. Pilipinas. Sa Pilipinas mas gusto Oo, mo? mas gusto ko sa Pilipinas. Kasi, siyempre, sa ganung edad, parang gusto ko na lang is kasama ko na yung mga anak ko, pamilya ko, ganun. Yun na lang yung gusto kong mangyari, siyempre. Kaya nga sabi ko, pinag-iipunan ko rin yung pagtanda ko. Okay. Oo. So, yun nga, ugaliin natin SSS natin, pag-ibig or insurance. Ayan. Yun ang natin. Pag-ipunan natin, mag-invest tayo para sa ating future. Hindi mag-invest sa mga gadgets o kung sa ano man. Okay, maraming salamat po kay Ma'am Jenny De Lara Thank dito sa you. Taiwan. Running for 20 years na. Running for 10 years. Thank Thank you. you. Maraming salamat po. Bye-bye.